mga natutunan sa pagkatalo ng Warriors laban sa Clippers, at Butler nagpakatotoo sa play-in tournament laban sa Memphis ngayong Miyerkules. Ang Game 82 of 2024-25 NBA regular season ay hindi eksaktong isang win or go home na laban para sa Warriors, pero siguradong may playoff feel ito nitong madaling araw sa Chase Center. Kung manalo, tiyak ang Warriors sa ika-6 na pwesto sa NBA playoffs at haharapin nila ang Los Angeles Lakers sa unang round. Kung matalo, babagsak sila sa ika-7 pwesto at kailangang maglaro sa play-in tournament sa kanilang home court. Ang drama, ang tensyon, nasa sukdulan ang saya ng sports, pero natalo ang Warriors sa overtime kontra Los Angeles Clippers. Naglaro ng halos perpektong basketball si Jimmy Butler para sa Warriors na may 30 puntos, 9 na assist, 12 sa 20 shooting. Si Steph Curry na may iniindang injury sa kanang hinlalaki ay mabagal magsimula, pero umarangkada sa fourth quarter at sa overtime, nagtapos ng may 36 na puntos, 21 dito ay sa huling quarter ng laro. Nag-ambag naman si Brandon Podziemski na may 19 na puntos, 7 rebounds, 4 na assist at 2 steals. Nagkaroon din si Curry ng season high na 8 turnovers. Sa kabilang banda, bumida si Kawhi Leonard na nakapagtala ng 33 puntos, 6 na rebounds, 7 assist, 3 steals, 13 sa 3, 19 na shooting. Si James Harden naman ay may 38 puntos, 7 rebound at 10 assist, at si Ivica Zubac ay may 22 puntos, 17 rebound. Habang si Zubac ay may 17 rebounds, ang buong team ng Warriors ay 25 lang ang naitala. Si Podziemski ay may 7 starters, pero ang natitirang starters ng Warriors ay 7 starters lang ang pinagsama-sama. Nagtapos ang Clippers na may 17 higit pang rebounds kaysa sa Warriors at 8 higit na second chance points. Narito ang 3 takeaway mula sa isang mabangis na huling laro ng regular season. Sa kabila ng nakarap at may padding na kanang hinlalaki, hindi hinayaan ni Curry na ang injury ay maging hadlang para maglaro sa final game ng season. Sa first quarter, may 5 puntos siya pero 3 turnovers at 2 fouls agad. Nagkaroon ng run ang Warriors habang wala siya bago siya bumalik sa ikalawang quarter. May 8 puntos siya sa quarter na yon. Habang binubuhat ni Butler ang Warriors, 2 puntos lang ang naiambag ni Curry sa ikatlong quarter. Leading ng isa ang Clippers pagpasok ng ika-4 at kailangan ng Warriors ng anumang lakas na maibibigay ni Curry. Pumasok siya, may 9 na minuto na lang ang natitira at ang Warriors ay kalamangan na 4 na puntos. Pinasabog ni Curry ang arena sa isang malalim na 3-pointer na bumawas ng lead ng Clippers sa 4 at doon na nagsimula ang apoy. Sumabog si Curry ng 18 puntos sa ika-4 na quarter, parang isang pelikulang palabas sa harap ng lahat. Nakatayo sina Butler at Leonard sa center court para sa opening tip-off. Hindi man lahat ng mata ay nakatuon sa kanila, pero malinaw na sila ang game changers ng kani-kanilang team. Natalo ng Warriors ang 3 na unang laro nila kontra Clippers ngayong season, pero wala ni isa sa mga iyon ang nilahukan ni Butler o Leonard. Maaga pa lang ay naka-playoff mode na si Butler, may 10 puntos agad sa first quarter. 2 lang sa mga iyon ang nagmula sa free throw line, kung saan siya madalas tumambay mula nang matrade sa Warriors. Si Butler ay may 13 puntos at 7 assist pagdating ng halftime, pero mas mahusay si Leonard. Sa loob ng 21 minuto may 17 puntos sa 7 sa 9 na shooting, may 4 na rebounds at 4 assists. Pagpasok ng huling quarter, may 25 puntos si Leonard at 24 naman kay Butler. Naka-turnaround jumper agad si Butler sa simula ng quarter, pero sa fourth at overtime, na-outscored siya ni Leonard. May isa pa bang takeaway? Sa larong ito na may bigat ng maraming implikasyon, tila naging afterthought si Jonathan Kuminga. Nagsimula siyang umiikot sa stationary bike, pero hindi na siya pinalaro ni Coach Steve Kerr. Si Buddy Hield ang unang pumasok mula sa bench na normal naman, pero karaniwan si Kuminga ang isinusunod ni Kerr bilang pamalit kay Butler. Ngayon hindi, si Gary Payton ang ipinasok habang nagpapahinga si Butler. Sinabi kamakailan ni Kerr na hindi gumagana ang kombinasyon ni Draymond Green, Butler at Kuminga, at tama ito base sa stats. 3 laro lang pero sa 38 minutong magkasama sa court. Matapos ang panalo ng Warriors sa Portland doong Sabado, sinabi rin ni Kerr na nawawala ang flow at ritmo ng opensa nila nitong mga nakaraang linggo.
Sakto rin ito sa pagbabalik ni Kuminga mula sa matinding ankle sprain. Walang katulad ang atletisismo ni Kuminga sa Warriors. Malaki ang naging epekto niya nang talunin nila ang Lakers 10 araw na ang nakaraan. 18 puntos mula sa bench, 9 na rebounds, 4 na assists at 1 block. Theoretically, pinapataas ni Kuminga ang ceiling ng Warriors, pero kay Kerr hindi mahalaga ang teorya, ang mahalaga ay ang panalong basketball ngayong araw na ito. Speaking of Warriors, muling napunta sa hindi kanais-nais na sitwasyon ng Golden State matapos ang pagkatalo sa kanilang huling laban sa regular season kontra sa Los Angeles Clippers ngayong araw. Dahil dito, bumaba sila sa ika-7 pwesto at kailangang lumaban para makapasok sa NBA playoffs sa pamamagitan ng play-in tournament. Sa loob lamang ng 2 araw, haharapin ng Warriors ang Memphis Grizzlies sa kanilang home court sa Miyerkules para sa kanilang unang play-in game. Simple lang ang layunin nila, manalo ng tuloy-tuloy. Hindi nagawa ng Golden State na talunin ang mainit na Clippers at nagkamali pa sa ilang kritikal na bahagi ng laro na nagtapos sa overtime na pagkatalo. Si Steph Curry ay nagtala ng season high na 8 turnovers habang si Draymond Green ay mintis sa isang mahalagang layup sa mga huling minuto. Si Jimmy Butler, na tinatawag na Playoff Jimmy, ay ipinamalas ang kanyang husay sa opensa sa loob ng 48 minutong paglalaro kung saan gumawa siya ng 30 puntos at 9 na assist. Ngunit kahit pa ang kanyang biglaang pag-init ay hindi naging sapat para maiwasan ng Warriors ang play-in scenario. Nang tanungin si Butler tungkol sa estado ng team matapos ang pagkatalo nitong araw, direkta ang kanyang sagot. Nasa tamang lugar kami kung nasaan kami ngayon, sagot ni Butler nang tanungin tungkol sa play-in. May pagkakataon pa rin kami at kontrolado namin ang aming kapalaran. Ayos lang kami. Nang tanungin siya tungkol sa mas pinalaking papel niya bilang veteranong leader habang lumalaban ng Warriors para sa kanilang season, "Oo, nararamdaman ko ang responsibilidad," dagdag ni Butler. "Marami tayong mahuhusay na basketball players sa locker room na mahalaga sa gusto naming makamit. Gusto ko ang kumpiyansa ni Draymond sa akin at ganun din ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Alam ko na may misyon kami at alam ko rin kaya naming tapusin ito. Kaya play-in, eto na kami." Nadali si Jimmy Butler sa isang masakit na banggaan mula kay Kawhi Leonard sa huling bahagi ng laro na sandaling nagdulot ng pangamba sa kampo ng Warriors. Gayunpaman, matapos ang insidenteng iyon ay nagpatuloy pa rin siya sa paglalaro, pinapakita ang kanyang katatagan at determinasyon. Sa kabila ng pananakit, mukhang maayos naman ang kanyang lagay at kumpirmadong handa siyang maglaro sa Miyerkules sa kanilang play-in game laban sa Memphis Grizzlies. Sa edad na 35 taon, dala ni Butler ang karanasan at composure sa ganitong mga sitwasyon. At sa mga nagdaang taon, mas naging matagumpay pa siya sa play-in format kumpara sa kabuuang performance ng Warriors. "Huwag matalo," ang tanging sagot ni Butler nang tanungin kung ano ang aral mula sa pagkatalo kontra Clippers. "Huwag matalo." Malinaw ang kanyang mensahe sa lahat, handa siyang ibuhos ang lahat ng meron siya para manatiling buhay ang championship hopes ng Golden State. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?